paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Likas na tuso at mapanglinlang ang Diablo. Kaya may ibang tao ang naliligaw ng landas at ang kaluluwa ay nabubulid sa impyerno. Ganun naman, kung may taong natutuksong mag-asang demonyo, mayroon din kayang demonyo ang nagiging santo. Narito ang unang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Santong Demonyo. Sa isa na naman gabi na lagi. Ano ko? Aris, bakit bigla mong hinawakan ang noo mo? Biglang kumilot, Pepe. Nauntog ka ba? Hindi, nagbabasa lang ako ng libro dito sa campus nang biglang kumilot ang magkabilang kilid ng noo. Baka kailangan pa-check up ka sa clinic ng university habang break time ng klase natin para malaman mo kung bakit kumilot ang noo mo. Kung kailan birthday mo, saka ka nagkaganyan. Pepe. Oh, bakit nanlaki mga mata mo? Nakakapako. May tububong bukol. Bukol? Sa magkabilang gilid ng noo ko.
Mga bukol. Patingin nga. Oh, Alisin mo muna mga kamay mo sa nakatakip mong noo. ayan. Tingnan mo. Naku, may tumubong mga bukol na sa magkabilang gilid ng noo mo, Aris. Mga bukol na parang mga sungay. Sungay? Oh, bakit ka tinubuan ng ganyan? Para tuloy ano. Parang ano, Pepe? Para kang demonyo. Aris, sandali lang. Ha? Bakit ka ba nagmamadali? Nagmamadali kang lumabas ng gate ng university. Uuwi na ako, Binoy. Bakit ka uuwi? Di pa tapos ang klase natin. Kasi, Kasi ano, tinubuan ka ng mga sungay. hindi. Anong hindi? Bago kita hinabol, tinanong ko si Pepe. At sinabi sa akin ng kaklase natin kung bakit bigla kang umalis sa campus. Huwag ka nang magkaila sa akin. Alam ko na ang sikreto mo. Kaya wag mo nang takpan ng panyo ang noo mo, ha? Diyan ka na, Binoy. Teka, bago ko umalis, tingnan ko muna yung itinatago mo. Akin na nga yung panyo sa ulo mo. Yan. Totoo nga. May sungay ka. Mga kaklase! Tingnan niyo si Aris, oh. Nang tanggalin ko ang panyo niya, dalanta na mga sungay sa noo niya. May mga sungay si Aris. Hindi mga props lang. Totoong mga sungay. Nakatakot naman si Aris, oh. Tingnan niyo. Nakita niyo ba? Parang sa demonyo. Hindi ako demonyo! Hindi ako demonyo! Alam mo bagay sa'yo may mga sungay eh. Huwag ka nang babalik dito sa university. Doon ka na lang maglagay sa kung saan ka nababagay. Doon ka maglagay sa impyerno. Demonyo! Demonyo! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Binoy, grabe ka naman. Ako, grabe. Di ah. Sinita na kita habang wala pa yung professor natin dito sa classroom dahil hindi tama yung ginawa mo kay Aris. Birthday na birthday nung tao, pinahiya mo. Uy, si Aris ang grabe. Ano? Sa tagal na pagiging kaklase natin siya, hindi natin alam na siya pala'y demonyo. Uy, hindi demonyo si Aris, ha? Huwag mo na ipagtanggol. Matagal ko na siyang kaibigan, kaya alam kong hindi totoo yung paninira mo sa kanya. Di ko sinisiraan si Aris. Asar ka sa kanya eh. Palibasa, hindi mo siya makumbinsing magbisyo gaya na ginagawa mo. Personal lang dahilan ko. Kaya kumukulo ang dugo ko sa Aris na yon. Ano? Kung hindi siya totoong demonyo, bakit tinubuan siya ng mga sungay? Baka may sakit si Aris. Dati, walang sakit si Aris. Ho? Sigurado po kayo, Nanay Epang? Ay, hindi ako maaaring magkamali. Dahil matagal na akong psychic. Isa pa, pagdating mo pa lang dito sa bahay ko at matapos mong isang guni sa akin ang problema mo sa iyong anak, ay nagbalasa na ako ng aking mga baraha. Sabi nga po nung nagturo sa akin sa inyo, kayong makakatulong sa aking anak. Ayan. Ayan. Huh? Maliwanag ang mensahe ng mga barahang inilapag ko sa mesa. Walang sakit ang anak mo. Matutulungan niyo ho ba siya? Ay, yun lang ang dinaramdam ko. Nanay Epang.
Paulit-ulit ko nang binalasa ang aking mga baraha. At paulit-ulit rin ang mensaheng nakikita ko. Wala akong magagawang tulong para matanggal ang mga sungay ng anak mo. Wala. Nati, naniwala ka naman sa psychic na nilapitan mo. Marami ang nagsabi sa akin kasi na marami na siyang natulungan, Leo. Kung totoong marami na siyang natulungan, bakit hindi niya matulungan si Aris? Kakaibang sitwasyon ng anak natin. Naku, malamang. Gusto ko lang perahan ng matandang yon. Hindi. Nararamdaman kong nagsasabi sa akin ng totoo si Nana Epang. Huwag ka nga magproblema. Bakit hindi ako magpoproblema? Nangyari na ang kinatatakutan ko. Nati, pagod ako. Kaya gusto ko nang magpahinga. Alam natin. Alam na alam mong dahilan kung bakit tinubuan ng mga sungay si Aris. Sinisisi mo ba ako? Meron pa ba akong ibang dapat nasisihin? Pareho lamang tayong gustong magkaanak. Pero hindi tama ang ginawa mo. Kung hindi sa ginawa ko, hindi tayo magkakaanak kailanman. Kung nalaman ko lang agad noon yung paraan na gagawin mo para magkaanak tayo, hindi kita papayagan. Ay nako, huwag na nating pag-usapan ng nakaraan. Tapos na yun, matagal na. Naawa ako kay Ang Aris. Ang importante, nagkaanak tayo. Nagkaroon si Aris ng buhay. Paano yung nakakakilabot na kapalit ng pagkakaroon natin ng anak? Paano, Leo? Huwag mo kong tanungin. At huwag mong guluhin ang isip natin sa problemang wala tayong magagawang solusyon. Kasalanan mo. Kaya tinubuan ng mga sungay ang anak natin. Kasalanan mo! Anong kasalanan ni Papa, Mama? Aris! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Naghihintay ako ng sagot niyo, Papa. Aris, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo. Narinig ko sinabi ni Mama. Huwag mong paniwalaan ang mama mo. Gusto kong malaman ang totoo. Kaya pagdating niyo, palihim akong nakinig sa labas ng pinto ng inyong kwarto. Kaya narinig kong pag-uusap niyo ni Mama. Kaya nalaman ko na alam niyo ang dahilan kaya ako tinubuan ng mga sungay. Niyaya kita rito sa harap ng bahay para malaman mo ang totoo. Pareho kaming walang alam ng mama mo sa pagkakaroon mo ng sungay. Bakit po? Huwag ka nang magtatanong. Ano man ang tunay na dahilan ng pagkakaroon mo ng sungay, malalaman din natin. At matatanggal din yan. Sana nga po matanggal din ang mga sungay ko. Dahil ayokong mapagkamalan ako ng ibang tao na isa akong demonyo. Nati, tumahan ka na at matulog na tayo. Malalim ng gabi. Gusto ko matulungan si Aris, Leo. Pero hindi ko alam kung paano natin siya matutulungan. Ang hirap mo namang kausapin. Sinabi ko na sa iyong wala tayong magagawa para matanggal ang mga sungay na tumubo sa kanyang noo. Gagawa ko na paraan. Gagawa ko na paraan. Sige, gawin mo gusto mo. Oo, talaga. Pero wag mo ipapaalam kay Aris ang tunay na dahilan ng pagkakaroon niya ng mga sungay. Wag na wag. Kung ayaw mo mag-away tayo, masaktan kita.
Malalim ng gabi. Pero hindi pa rin ako makatulog. Hindi mabura sa isip kong narinig kong sinabi ni Mama. Kasalanan mo! Kaya tinubuan ng mga sungay ang anak natin, Leo. Kasalanan mo! Hindi sisisihin ni Mama si Papa kung wala siyang alam na totoong dahilan sa pagkakaroon ko ng mga sungay. Ang aking mga sungay, kapag pinagmamasdan ko sa salamin ng aking sarili, parang akong demonyo. Ano ito biglang lumitaw sa tabi ko? Aris. Isang lalaking maitim, nakahupad, at mabalahibong buong katawan. At may mga sungay. Kakilakilabot ng anyo. Demonyo! Tama ka, Aris. Isa nga akong demonyo. Demonyo! Bakit nagpakita kay Aris ang isang kakilakilabot na demonyo? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Santong Demonyo sa isa na naman gabi ng lagi. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, at Jeneline de la Cruz. Naglapat ng tunog, Terpion, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyan. Isinulat ni Ori Aquino at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng lagi. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain.
anumang tao. Maligno! Mga kampo ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, isang binata, si Alice. Ang pagsapit sa kanyang 22 taong gulang ay tinubuan ng mga sungay. Kaya sinisi ang papa niya ng kanyang mama. Kasunod yun, nagpakita kay Aris ang isang demonyo. Narito ang ikalawang bahagi ng kahindik-hindik na kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang Santo Demonyo. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Layuan mo ako, demonyo! Huwag kang matakot sa akin, Aris. Hindi mo ako dapat katakutan. Lumayo ka sa akin! Ma! Ma! Bakit sumigaw ka, anak? Mama, may lumitaw na demonyo dito sa aking kwarto. Demonyo? Babae. Diablo! Alam mo ang dahilan kung bakit ako naparito. Kampaw ng dilim! Lumayo ka sa anak ko! Naparito ako dahil sumapit na si Aris sa kanyang 22 taong gulang. Layuan mo siya! Huwag mong ilapit sa akin ang hawak mong kwintas, babae. Hindi ko lang ilalapit sa iyo ang kwintas kung may krusipiho na talagang inihanda ko sa pagkakataong ito. Nasisilaw ako sa krusipiho. Ididikit ko sa katawan mo, Nasisilaw Diablo! ako. Ayan! Napapaso ako. Napapaso ako. Ma? Nakita ko, Aris. Nang idikit ko sa Diablo ang krusipiho, naglaho! Ma? Di na po kaya magbabalik ang demonyo?
Risa. Pwede ba, Bimoy? Huwag mong kausapin? Lumapit ako sa'yo dito sa campus dahil napansin kong malungkot ka. Gusto ko mapag-isa. Baka may problema ka. Baka matulungan kita. Wala ka may tutulong sa akin. Bakit wala? Sa lahat ng oras, handa akong tumulong sa'yo. Kahit ano pang problema mo. Alam mo bang matagal na akong may gusto sa'yo? Sinabi ko na sa'yo noon pa mauna kang nagtapat sa akin. Iba na ang ligawan mo. Bakit? Dahil hindi ako ang type mo? Kaibigan ka lang para sa akin. Si Aris ang kursunada mo? Magkaibigan din lang kami ni Aris. Pero halata akong type mo siya. Dahil kung anong ilap mo sa akin, siya namang amo mo kay Aris. Nasiguradong siya ang dahilan kaya malungkot ka. Dahil hindi siya pumasok, di ba? Malamang talaga hindi pumasok si Aris. Dahil binuli mo siya kahapon eh. Risa. B-boy, wag mo nang binubuli si Aris. Dahil kapag kinawawa mo siya, ako makakalaban mo. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nati. Nana Epa, bakit kayo napailing? Kahit hindi ka nagtapat sa akin, batid ko na ang ugat ng mabigat na problema ng iyong anak. Kaya nga po ako nagbalik sa inyo para ipaalam ang buong katotohanan. Ay, hindi na kailangan. Pero kayong dapat malaman para matulungan yung anak ko. Batid ko na ang katotohanan. Dahil pagdating mo, matapos kong mabalasa ang mga baraha, malinaw ang mensahe sa akin ng ilang barahang inilapag ko sa mesa. Diablo! Nana Epang? Alagad ng impyerno ang may kagagawan sa pagkakaroon ng mga sungay ng iyong anak. Totoo po yan. Kaya nga nakikiusap ako, nagmamakaawa sa inyo. Baka may magagawa kayong paraan para matulungan ang anak ko. Ay, sinabi ko na, wala akong kakayahang tanggalin ang mga sungay ng anak mo. Pero baka nga po may alam kayong ibang paraan para hindi na muling ligaligin ng diablo si Aris. Anak ko, pareho kami ng anak ko mamamatay sa takot kapag muling nagpakita sa amin ang kampo ng impyerno. Sisikapin kong matulungan ang anak mo. Pero gawin mo rin ang nararapat. Ano po yung nararapat? Batid mo kung bakit nagkaroon ng mga sungay ang iyong anak. Di ba? Opo. Alam ko po. Ipaalam mo sa iyong anak ang totoo. Nana Epang? Ipaalam mo kay Aris na siya'y isinilang dito sa mundo dahil sa kapangyarihan ng Diablo. Diablo? Bakit ka nagulat, Leo? Bakit ako nagpakita sa iyo? Kahit anong oras at kahit saan, maaari akong magpakita kahit kanino. At alam mo ang dahilan, kaya nagpakita ako sa iyo ngayong nag-iisa ka sa iyong opisina. May kailangan akong tapusin kaya nag-overtime ako sa aking trabaho. Ipinapaalala ko lang sa iyo, Leo. May kasunduan tayo. Hindi ko nakakalimutan yon. Tumupad ako sa ating kasunduan.
Dahil sa aking taglay na kapangyarihan, may buhay na pumintig sa sinapupunan ng iyong asawa. Nagkaroon kayo ng anak, kaya dapat ka ring tumupad sa ating kasunduan. Wala naman akong tutol sa napagkasunduan natin. Ang ating kasunduan sa pagtungtong ng anak mo sa kanyang 22 taong gulang, dapat siyang magsabog ng lagim. Paano mangyayari yun? Lumaking mabuting taong anak namin ang asawa ko. Dahil pumayag kang maging relihiyosya sa kagagawa ng iyong asawa. Naging abala ko sa aking trabaho. Kaya nakalimutan ko, napabayaan kong naging kasunduan natin. Sa paglaki ng anak ko, hindi ko siya naturuang magpakasama, gaya ng nais mo. Ang kasunduan ay kasunduan. Dapat matupad. Mangyari na ang mangyayari. Demonyo? Sa ayaw at sa gusto ng anak mo, Leo, magsasabog siya ng lagim. Ano po, ma? Anak ako ng demonyo. Oo, Aris. Paano po? Sa 5 taong pagsasama namin ng iyong papa, na hindi kami magkaanak, pareho kaming nanalangin sa Diyos na sana'y pagmilagro siya para ako mabuntis. Dahil sabik na kami ng papa mo na magkaroon ng anak. Pero kahit na anong gawin namin, walang nangyari. Dahil baog siya. Kailanman hindi siya magkakaanak. At yun ang bagay na hindi matanggap ng iyong papa, kaya tumawag siya sa Diablo. Ma? Ang Diablo na tinawagan niya, na nagpakita sa kanya. Siya ang dahilan. Kaya ako nagdalang tao. Kaya ka isinilang. Ayoko sanang malaman mo ang katotohanan na yan dahil mahigpit akong pinagbilinan ng ama mo na huwag kong ipaalam sa'yo. Pero kailangang ipagtapat ko sa'yo para malaman mo ang tunay mong pagkatao. Para maintindihan mo ang mga kakaiba at kababalaghang nangyayari sa'yo ng labag sa aking kalooban. Hindi totoo ka, anak ako ng demonyo, ma. Anak. Hindi! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Aris, salamat pinagbuksan mo ko ng pinto. Hindi na kita patutuloyan, Risa. Ah? Dahil malapit na kumagat ang dilim. Okay lang. Naparito lang naman ako sa inyo para alamin ang kalagayan mo. Kasi nga buong araw kang hindi pumasok sa klase natin. Baka hindi na ako pumasok kahit kailan. Ah? Bakit? Hindi mo dapat malaman. Dahil ba sa mga sungay na tumubo sa noo mo? Alam mo? Sinabi sa akin ng ibang classmates natin. Pero wag mo nang takpan ng mga sungay mo.
Hindi dahilan yan para tumigil ka sa pag-aaral. Matalino ka. Sayang naman kapag hindi ka nakatapos. Kapag hindi natupad ang pangarap mo. Salamat na lang sa pagmamalasakit mo sa akin, Risa. Pero makakaalis ka na. Aris. Umuwi ka na. Mahirap nang gabihin ka sa daan. Pero... Kapag gabi na, baka may mga masasamang loob na nagkalat sa daan. Risa, halika. Pinoy? Ako nga. Halika, dito tayo sa may likod na puno. Hindi, iwan mo nga ako. Hindi ka nasabi. Gaga ka, ha? Ano Huwag ka nang pumalag. Huwag kang pumalag. Ha? Gugilio. Oo. Matalas itong itinutok ko sa leeg mo. Kaya huwag kang pumalag. Kung ayaw mong laslasin ko ang lalamunan mo. Huwag, Pinoy. Huwag, maawa ka sa akin. Gaga ka eh. Sinundan talaga kita. Dahil si Ares ang kursunada mo. Tingnan ko lang kung may pumatol pang iba sa'yo kapag nagawa ko na sa'yo ang gusto ko. Wag! Itiwan mo sa ayop ka! Aray ko! Ares! Ganyan na. Manakit ka ng ibang tao, Aris. Magsabog ka ng lagim. Demonyo? Oo. Demonyo ako na bumubulong sa'yo. Kaya sundin mo ako. Habang hindi makagulapay ang kaaway mo, sakalin mo siya. Magsabog ka ng lagim. Pumatay ka, Aris. Pumatay ka! Sundin kaya ni Aris ang ibinubulong sa kanya ng demonyo na pumatay siya. Pakinggan bukas ng gabi ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Santong Demonyo sa isa na naman Gabi ng Lagim. Mga nagsiganap Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, at Jeneline de la Cruz. Naglaban ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyan. Isinulat ni Ori Aquino at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng Lagim.
gabay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, naglaho ang demonyo nang maglabas ang mama ni Alice ng Luciferio at nagpakita rin ang kampo ng dilim sa papa ng binata at ipinaalala ang kanilang naging kasunduan na pagsapit ni Aris sa kanyang 20 taon ay magsasabog siya ng lagim. Kaya napilitang magtapat kay Aris ang kanyang mama na siya'y anak ng demonyo. Kasunod yun, binulungan ang binata ng kampo ng dilim at inutusang pumatay. Narito ang ikatlong bahagi ng nakapanghihilagot na kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang Santong Demonyo. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Ano pang hinihintay mo, Aris? Sundin mo na ang sinasabi ko sa'yo. Magsabog ka na.
na ng lagim. Pumatay ka. Pumatay ka. Hindi, demonyo. Hindi ko masusunod ang utos mo. Aris, ano ba ang sinasabi mo? Risa, may nag-uutos sa akin. Tayo lang ang narito sa malapit sa bahay niyo. May bububulong sa akin. Tayo at si Binoy lang. Pero talagang may bububulong at nag-uutos sa akin. Ano? Ikaw lamang ang nakakarinig sa sinasabi ko sa'yo, Aris. Hayop ka, Aris! Hayop ka! Ano? Ikaw ang hayop, Binoy! Kung hindi mo naisipang sundan at bantayan si Risa sa pag-uwi niya, malamang napagsamantalahan mo na siya. May araw ka rin sa akin. Tandaan mo yan! Huwag mong hayaang makalayo ang kaaway mo, Aris. Demonyo! Habulin mo siya. Patayin mo. Hindi ko magagawang pumatay. Aris, ano ang sinasabi mo? Bakit nagsasalita ka nang wala kang kinakausap? Umuwi ka na, Risa. Ano? Kapag nalaman at nakita mo kung sino kinakausap ko, baka mamatay ka sa takot. Leo. Demonyo? Oo. Nagpakita uli ako sa'yo. Dahil hindi nangyari ang inaasahan ko. Anong... Bago ka dumating, bago ako nagpakita sa'yo, dito sa harap ng bahay ninyo, bumulong ako sa anak mo. Anong ibinulong mo kay Aris? Inutusan ko siyang pumatay, pero hindi niya ako sinunod. Dahil tinuruan siya ng asawa ko na isang malaking kasalanan ng pumatay ng tao. Hindi maaaring hindi siya magsabog ng lagim. Demonyo! At sa ayaw at sa gusto ni Aris, isa siyang kampo ng dilim. Kaya pagtungtong niya sa kanyang 20 taon, tinubuan siya ng sumay at nagkaroon siya ng pambihirang lakas. Hindi siya tao dahil nananalaytay sa kanyang mga ugat ang dugo ng pagiging demonyo. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko, demonyo. Utusan mong pumatay ang anak mo, Leo. Dahil kapag hindi siya nagsabog ng lagim, ikaw ang parurusahan ko. Papatayin kita! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Papa? Aris? Pa! Bakit kayo nakahandusay dito sa harap ng bahay? Pagbukas mo ng pinto, hindi mo nakita ang kausap ko. Ha? Ayan yung alalayan ko kayong tumayo. Hindi. Kaya ko ng sarili ko. Wala akong nakita ang kausap nyo kanina, pa. Naglaho na siya paglabas mo ng bahay. Sino pong... Ang demonyo. Ang demonyo?
Oo, Aris. Nagpakita rin sa inyong demonyo. Sinaktan niya ako at pinagbantaan. Parurusahan daw niya ako. Papatayin kapag hindi ka nagsabog ng lagim. Inuobliga po kayo ng demonyo na magsabog ako ng lagim. Dahil gano'n ang naging kasunduan nyo. Nakipagkasundo kayo sa kampo ng impyerno, kaya ako sinilang. Kaya ako naging tao. Aris, hindi ka tao. Tao ko pa. Hindi ako demonyo. Anak ka ng demonyo. Pa! Anak ka ng demonyo. Kaya ka tinubuan ng mga sungay. Kaya may pambihira kang lakas. Kaya sundin mong nais ng ama mong demonyo. Sundin mo siya sa ayaw sa gusto mo. Para hindi niya ako patayin. Pumatay ka. Magsabog ka ng lagim. Ma? Alam ko nang sasabihin mo, kaya pag alis ang papa mo, lumapit ka kaagad sa akin, Aris. Pagdating ni Papa kagabi, nag-usap kami. Narinig ko. Narinig niyo? Oo. Nasa sala lang ako habang nag-uusap kayong dalawa. Hindi na nga lang ako lumabas. Hindi na lang ako nagparamdam sa inyong mag-ama dahil ayokong magalit sa akin ang papa mo. Ma, hindi ko po masusunod ang gusto mangyari ni Papa. Iyan ang ipapakiusap ko sa iyo, anak. Hindi kaya ng konsensya kong pumatay at magsabog ng lagim. Gaya ng utos ng demonyo. At ni Papa. Pagpatuloy mo lang ang iyong pagiging mabuting tao. At ang pagdarasal sa Diyos. Opo, Ma. Susundin ko ang lahat ng kabutihang itinuro niyo sa akin. Mula pa nung bata pa ako. Tama. Ang mabuti lamang ang gawin mo. Ang gagawin natin. At malalampasan mo rin ang nagbabantang lagim sa iyong buhay. Sa awa at tulong ng Diyos. Risa, sandali lang. Pwede ba? Huwag kang humarang sa daraanan ko, Binoy. Huwag ka namang sobrang mailap sa akin. Baka pwedeng mag-usap muna tayo dito sa campus. Kahit sandali lang, habang break time. Pagkatapos mo ko pagtangkaan ng masama, huwag mo asahan magiging mabuti pa ang pakikitungo ko sa'yo. Okay. Sorry na. Nabigla na ako sa nagawa ko sa'yo. Alam ko, dahil kargado ka na naman ng bawal na gamot. Huwag mo uulitin pagtangkaan ako ng masama at ipabibilanggo na kita. Hindi na, promise. Hindi na kita kakatalawin. Si Aris ang humanda sa akin. Kahit may mga sungay pa siya at pambihirang lakas, hindi ako natatakot sa kanya. Pinoy! Gagantihan ko sa kanya. Gagantihan ko siya. Kahit isa pa siyang demonyo. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Aris, narito na naman sa kwarto ko, demonyo. Huwag kang matakot sa kampo ng dilim, Aris. Nakapagdasal na tayo. At nakapaloob na tayo sa pabilog na guhit na itinuro sa atin ni Nana Epang. Babae, kinakalaban niyo ako. Hindi mo kami makakanti ng anak ko, kampo ng impyerno. Hindi ko alam kung bakit parang walang saysay ang aking kapangyarihan. Hindi ako makalapit sa inyong mag-ina. Layuan mo kami, demonyo! Magbalik ka na sa impyerno!
At huwag mo na kaming gambalain ng anak ko kailanman! Hindi ako padadaig sa inyo! Hindi! Matandang babae. Ha? Hindi ka makakalapit sa akin, Diablo. Nagpakita ako sa iyo dahil ikaw ang nagtuturo, ang tumutulong kay Ares sa paglaban sa akin. Sa ngalan ng kapangyarihan ng Diyos, lumayo ka sa akin! Maglaho ka! Binabalaan kita, babae. Tigilan mo ang pagturo at pagtulong kay Ares at ang pagkontra sa aking kapangyarihan. Hindi mo ko masisindak! Kapag nagpatuloy ka sa pagkalaban sa akin, ikaw ang pagbubuntunan ko ng bagsik ng aking kapangyarihan. Pagbabayaran mo ang pagkalaban sa akin, babae. Pagbabayaran mo ng iyong malagim na kamatayan. Kala ko kung sino kumatok. Ikaw pala, Binoy. Naparito ako para tuparin ang banta ko sa'yo, Ares. Wala kang kadala-dala, no? Kung inaakala mo natakot na ako sa'yo nung unang paglalaban natin, dahil sa isang suntok mo lang, bumagsak na ako at hindi makagulapay. Hindi ko gustong saktan ka. Ipinagtanggol ko lamang si Riza. Gaganti ako sa'yo ngayon. Ano yung inilabas mo sa iyong bulsa? Binditadong tubig ang laman ng botelyang ito. Holy water? Sa pagtatanong-tanong ko, nalaman kong ang mga demonyo ay takot pumasok sa simbahan at saka sa binditadong tubig. Huwag mong iambas sa akin ang botelyang yan na binuksan mo. Anong wag? Huwag! Isasaboy ko to sa'yo. Huwag! Sasabuyan kita ng holy water! Huwag! Ano ang nangyari kay Ares matapos siyang masabuyan ng benditadong tubig? Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Santong Demonyo. Sa isa na naman gabi ng lagi. Mga nagsigala, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, at Jeneline de la Cruz. Naglaban ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyan. Isinulat ni Ori Aquino
at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi! Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng Lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, hindi sinunod ni Aris ang utos ng Diablo na magsabog siya ng lagim at ginawa ng binata ang pangontra sa kampo ng dilim. Kaya ang psychic na si Nana Epang ang pinagbantaan ng kampo ng dilim. Kasunod niyo, sinabuyan si Aris ng benditadong tubig ng kaaway niyang si Pinoy. At parang sinabuyan ng asido ang binata. Narito ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatawag Santong Demonyo. Sa isa na naman, Gabi ng Lagi!
Agnas ka, Aris. Mamatay ka ng demonyo ka. Pinoy! Tama na yan! Tama na! Anong ginagawa mo rito, Risa? Sinundan kita nang makita mo pupunta ka dito sa bahay ni na Aris. Huwag mo akong pakialaman. Hindi ka na naawa kay Aris. Bakit ako maawa sa kanya? Parang sinabuyan ng asido ang katawan niya. Nang sinabuyan mo siya ng holy water. Dapat lang yan sa kanya. Kulang pa nga yan eh. Huwag mo na siyang sabuyan ng benditadong tubig. Huwag mo siyang kaawaan. Hindi siya tao. Isa siyang demonyo. Dapat lang siya maagnas at mamatay. Ang kinihawak mong botelya. Huwag gawin sa akin ang botelya, Risa. Ibalik mo sa akin yan. Para maibuhos ko ng lahat ng laman niyan kay Aris. Para tuluyan ng maagnas at mamatay ang demonyong yan. Hindi! Ibubuhos ko sa lupa ang lahat ng laman nito. Risa, wag! Masyado kang pakialamera! Ligtas ka na, Aris. Naitapon ko ng lahat ng benditadong tubig. Talaga? Ay, wala na akong laban sa'yo, Aris. Pero hindi pa tayo tapos. Tandaan mo yan. Babalikan kita, demonyo! Huwag ka nang babalik, Binoy! Aris, hindi ko maintindihan ang nangyari sa'yo. Sasabihin ko sa'yo lahat, Risa. Bakit parang naagnas ang katawan mo nang sabuyan ng holy water? Bakit? Hayaan mong malagyan ko ng gamot yung katawan mong lalapnos, Aris. Maliwanag na sa akin ngayon ang katotohanan. Kaya pala mula pa sa akin pagkabata, para ako napapaso sa loob ng simbahan at para akong nasisilaw sa krus. Kaya pala para akong masabuyan ng asido nang masabuyan ako ng holy water. Hindi pala ako tao. Tao ka. Anak kita. Oo. Kayo ang mama ko. Pinagbuntis kita ng 9 na buwan. Laman ka ng aking laman. Pero dugo po ng demonyong nananalaytay sa aking mga ugat. May awa ang Diyos, anak. Makakakawala ka rin sa lagim na bumabalot sa iyong pagkatao. Paano, Ma? Hindi ko alam. Mamatamisin ko pa pong mamatay kaysa magsabog ng lagim. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Ma, kung makapangyarihan ang dyablo, mas makapangyarihan ang Diyos. Ano, demonyo? Maliwanag ang narinig mo. Ngayong nagpakita ulit ako sa iyo, Leo. Binibigyan kita ng ultimatum. Huwag mo nang patagalin ang ating kasunduan. Obligahin mo na si Aris na magsabog ng lagim. Dahil kung hindi... Kung hindi, parurusahan mo na si Aris? Kapag ginamitan ko ng kapangyarihan ang anak mo, mamamatay siya. At hindi ko papayagang mangyari yon hanggang hindi siya nakakapagsabog ng lagim dito sa lupa. Kaya kayo ng asawa mo ang makakatikim sa bagsik ng aking kapangyarihan. Kami ng aking asawa? Oo. Kapag hindi pa pumatay ng tao si Aris, kayong mag-asawa na ang mamamatay!
kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Tinoy. Binoy ho, Nana Epang. Pasensya na. Nagkamali ako ng dinig sa pangalan mo kaninang nagpakilala ka sa akin. Okay lang ho, okay lang. Ang importante sa akin, nakarating ako dito sa bahay nyo at nakilala ko kayo. Dahil may nakapagsabi sa akin na mahusay kayong psychic at may mga nalalaman kayong mabisang pangontra sa isang demonyo. Oh, gusto mong magkaroon ng pangontra sa kampo ng dilim? Oo. Gusto kong turuan niyo ako ng mabisang paraan para pumatay ng isang demonyo. Handa ako magbayad kahit magkano. Ang alam kong mabisang panlaban sa Diablo ay dasal. Dasal ho? Oo. Bakit parang nagulat ka? Kasi ho Kasi hindi ka naniniwala sa dasal. Hindi kasi ako makadiyos. Kaya bihira akong pumasok sa simbahan at magdasal. Kung hindi ka makadiyos, wala akong maitutulong sa'yo. Nana Epang. Dahil dasal, ang kapangyarihan lamang ng Diyos ang makakadaig sa kapangyarihan ng Diablo. Kalalabas lang ng professor natin dito sa classroom. Kung ano-ano na yung sinabi mo, Binoy. Sinabi ko lang sa'yo ang malamang mangyari sa syota mo, Risa. Hindi ko syota si Aris. Sigurado naman magiging magkarelasyon kayo. Dahil kursunado mong demonyong yun. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, hindi demonyo si Aris? Okay, bahala ka. Kampihan mo siya. Ipagtanggol mo hanggang gusto mo. Pero sisiguruhin ko sa'yo, hindi na magtatagal ang buhay ng demonyong yon. Huh? Bakit, Binoy? Ano bang gagawin mo kay Aris? Ano? Nati, makapangyarihan ng demonyo. At anumang oras magagawa niya tayong patayin. Bakit mo sinasabi sa akin yan, Leo? Tiniyak niya sa akin na tayo ang makakatikim sa bagsik ng kapangyarihan niya kapag hindi nasunod ang aming kasunduan. Bakit nakipagkasundo ka sa demonyo? Huli na. Huling-huli na para sisihin mo ko. Sana mas minabuti mo nang hindi ka magkaanak kailanman. Kaysa magkaroon ka ng anak na magiging salot at magsasabog ng lagim. Pinagsisisihan mo bang naging anak mo si Aris? Hindi. Kailanman hindi ko pinagsisisihan, isinilang ko si Aris dahil napakabait niya. Kaya ko lang ito sinasabi dahil anak ko siya. Pero si Aris ang pinakamabuting tao na nakilala ko. Ayoko mapahamak siya. At sinong gusto mong mapahamak? Tayo? Bakit hindi? Kung may sasalba ko ang buhay ng anak ko, mas mamatamisin ko pa mamatay kaysa mapahamak si Aris. Huwag kang hangal. May paraan para hindi tayo mapahamak. Pumatay lamang si Aris. Magsabog lamang siya ng lagim. Patayin lamang niya si Nana Epang. Si Nana Epang? Oo. Ang matandang babaeng psychic na nilapitan mo. Siya ang nais ng demonyo na maging unang biktima ng kapangyarihan ni Aris. Ang anak mo na anak ng demonyo. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim.
Papa? Ganon ang sabi sa akin ng demonyo, Aris. Kapag pinatagal mo pa ang pagkilos, siya nang kikilos para matikman namin ang mamamong bagsik ng kanyang kapangyarihan. Hindi kayo dapat madamay ni Mama sa galit sa akin ng demonyo. Bakit hindi kami madadamay ng mama mo? Kung ayaw mo nga sumunod sa gusto ng demonyo. Sabihin niyo po sa demonyo na magpakita uli siya sa akin. Para ano? Sa akin po niya patunayan ang kanyang kapangyarihan. At hindi ako natatakot sa kanya. Aris, wala kang kalaban-laban sa bagsik ng kapangyarihan ng ama mong demonyo. Ilang beses ko nang napatunayan ang kanyang kapangyarihan. Kaya niyang papag-apuyin ang anumang bagay at kaya niyang lusawin ang matigas na bato sa pamamagitan ng kanyang salapang. Salapang, Papa? Oo. May salapang ang demonyo na kayang lumusaw sa anumang matututukan nito. Kahit gaano po makapangyarihan ng demonyo, magbabaka sakali akong lumabas sa kanya. Ano? Kaysa mapahamak kayo ng Mama. Hangal ka ba? Pa? Bakit mo ipapakipagsapalaran ang buhay mo? Gayong pwede namang maligtas tayo ng mama mo kapag pumatay ka ng ibang tao. Hindi ko kayang pumatay. Haris, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Bago maging huling lahat, magsabog ka na ng lagay, pumatay ka na. Patayin mo na si Nana Epang! Aris! Ha? Binoy? Kanina pa ako nag-aabang sa'yo dito, sa labas ng bahay ninyo. Para sabuyan na naman ako ng benditadong tubig. Hindi ko nagugusto yung maagnas lang ang ibang parte ng katawan mo. Ang gusto kong magliyab, ang buong katawan mo, hanggang sa maging abo ka. Hindi mo magagawa yan. Yan ang akala mo. Sa pagtatanong-tanong ko, nalaman kong ang pinakamabisang pamuksa sa kagaya mong isang demonyo, ang krus. Krus? Oo, etong dala ko. Huwag mo ilapit sa akin ang krus na hawak mo. Nasisilaw ako. Hindi ko lang ilalapit sa iyo ang krus na ito. Ididikit ko pa at ididiin ko sa katawan mo para magliyab ka, para masunog ka at maging abo. Hindi si Aris ang magliliyab, lalaki. May demonyong biglang lumitaw sa tabi ko. Ang krus na hawak mo. Biglang nagliyab ang krus na hawak ko. Napapaso ako. Gayong nabitiwan mo ang krus, ang buong katawan mo naman ang magliliyab, ang magiging abo. Biglang nagliyab ang buong katawan ko. Nasusunog ako! Nasusunog ako! Saan hahantong ang pagliyab ng buong katawan ni Pinoy? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatawag Santong Demonyo. Sa isa na naman gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr.,
Rosana Villegas, Phil Cruz, at Jeneline de la Cruz. Naglaban ng tunog, terpiyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyan. Isinulat ni Audrey Aquino at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng Lagi! Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng Lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nahinto ang pagsaboy ni Pinoy ng pagnitanong tubig kay Aris sa tulong ng kaibigan ng binata na si Riza. Sa kabila nun, lalong naging disentido ang kaaway ni Aris na siya'y mapatay. Subalit biglang nagliyab ang buong katawan ni Pinoy dahil sa kapangyarihan ng Diablo. Narito ang ikalima
at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Santong Demonyo sa isa na naman Gabi ng Lagi! Nasusunod ang buong katawan ko! Mamamatay ka na, lalaki. Magiging abo ka na. Demonyo! Huwag mong idamay ang ibang tao sa kasamaan mo! Hangal ka, Aris. Ayaw mong pumatay. Kaya ako ang magsasabog ng lagim para sa'yo. Huwag kang tumakbo! Para hindi lalong mag-apoy ang katawan mo, Pinoy! Itutulak kita! Ngayong naitulak na kita at nabuwal ka, magpagulong-gulong ka sa lupa! Magpagulong-gulong ka para mamatay ang apoy sa buong katawan mo! Sundin mo ko, Pinoy! Sundin mo ko para hindi ka tuluyang masunog! Huli na ang pagkilos mo, Aris. Hindi na makakilos ang taong gusto mong iligtas. Patay na siya. Demonyo! Sa akin mo gamitin ang kapangyarihan mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Ako ang tatapos sa pagsasabog mo ng lagim. Maglaban tayo! Hindi tayo magkaaway, Aris. Magkauri tayong dalawa. Anak kita. Ako ang iyong ama. Kaya hindi tayo dapat mag-away. Hindi kita kinikilalang ama, demonyo! Maglaban tayo! Magpatayan tayo! Hanggang sa muli nating pagkikita. Nasaan ka? Bakit bigla ka naglaho? Magkikita pa rin tayo, Aris. Dahil iisa-isahin ko ang mga taong hindi na dapat magtagal dito sa mundo. Magkikita pa rin tayo. Huwag kang umalis! Magbalik ka, demonyo! Lumitaw ka! Magpakita ka sa akin! Maglaban tayo! Para matapos na ang pagkakalat mo ng lagim! Maglaban tayo! Hanggang kamatayan! Tita Nati, wala po pala si Aris dito sa bahay ninyo. Makikipaglamay daw siya sa burol ng kaklase niyang namatay, Risa. Napakabait po talaga ng anak ninyo. Kahit po inaway siya ng kaklase namin bago yun namatay, nagpunta pa rin siya sa burol nito. Likas na mabait ang anak ko. Yun ang labis kong pinagpapasalamat. Hindi na sayang ang paghubog ko kay Ari sa kabutihan at kabanalan sa pulpa sa kanyang pagkabata. Nakakapanghinayang nga po na sa kanya pa nangyari ang nakakakilabot na katotohanan na naging anak siya ng demonyo. Iyon nga ang labis na pinag-aalala ko kay Aris. Ang labis-labis na kinatatakutan ko. Tita Nati, baka dahil sa pagiging anak ng demonyo ay mapahamak ang aking anak. Ano, Aris? Isa ako sa gustong mapatay ng Diablo. Opo, Nana Epang. Oh. Kaya rin punta ako dito sa bahay niyo.
para bigyan kayo ng babala at para makapag-ingat kayo. Salamat. Salamat dahil sa paalala mo. Gagawin ko ang lahat ng nalalaman ko para kontrahin ang kapangyarihan ng dyablo para hindi niya ako mabiktima. Huli na ang lahat para sa iyo, babae. Nanay Epang, bigla pong lumitaw ang demonyo sa tabi ninyo. Oh, Diyos ko! May hawak siyang salapang! Tama. Salapang nga itong hawak ko. Makapangyarihang salapang mula sa impyerno na papatay sa'yo! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Sige, mamisay ka, babae. Habang paulit-ulit na sumisirit sa katawan mo ang pagsik ng kapangyarihan ng salapang na hawak ko. Mamisay ka! Magpatay ka! Demonyo! Tigilan mo na pagpapahirap kay Nana Epang! Wala kang magagawa upang pigilan ako, Aris. Huwag mo siyang tuluyang patayin! Bumalot na sa buong katawan ng babae ang pagsik ng kapangyarihan ng aking salapang. Hindi na niya may iwasan ang kanyang malagim na kamatayan. Nana Epang! Nana Epang! Patay na ang matandang babae. Patay na! Aris, sinisisi mo ba ako? Hindi ho, Papa. Pero kung hindi kayo nakipagkasundo sa demonyo, buhay pa sana sina Pinoy at Nana Epang. Wala po sana mga taong mapapahamak dahil sa pakikipagkasundo nyo sa kampo ng impyerno. Kung hindi ako nakipagkasundo sa demonyo, hindi ka magiging tao. Hindi ka mabubuhay. Mas gugustuhin ko pa pong hindi ako nagkaroon ng buhay. Huwag lamang may mga taong mapahamak dahil sa akin. Aris, wala kang pagpipilian kundi ang pumatay. Hindi, Papa. Kahit na ano mangyari, hindi ko susundin ang gusto ng demonyo. Hinding-hindi po ako magsasabog ng lagim. Hangal ka, Aris! Hangal! Lumitaw sa tabi natin ang demonyo. Demonyo! Akong harapin mo! Maglaban na tayo! Hindi, Aris. Ayaw mong sundin ang gusto ko. Kaya ako ang patuloy na magsasabog ng lagim para sa iyo. Demonyo, bakit itinutok mo sa akin ang hawak mong salapang? Hindi ka nakatupad sa ating kasunduan. Kaya mamamatay ka rin. Hindi! Wag! Papa! Masdan mo, Aris. Masdan mo ang malagim na katapusan ng nakilala mong ama. Ngayong nabalot na ang katawan niya ng kapangyarihang sumirit sa salapang. Malulusaw na ang buong katawan niya. Hindi! Mamamatay na siya!
Ano po, Tita Nati? Magdasal po tayo. Oo, Risa. Yun ang pinakamabuti nating gawin para hindi mapahamak si Aris. Magdasal tayo. Sige po. Sa paulit-ulit natin pagdarasal, naniniwala ako, pakikinggan tayo ng Diyos. Ililigtas niya si Aris at pupuksain niya ang demonyo. Bakit ka nandulumo, Aris? Pinatay mo ang papa ko, demonyo. Hindi siya ang tunay mong ama. Ako. Dahil hindi siya nakatupad sa kasunduan niyo, pinatay mo siya. At wala kang pakundangan sa pagsasabog ng lagim. Hanggat hindi ka sumusunod sa gusto ko, marami pa akong papatayin. Tama na! Tigilan mo na pagsasabog ng lagim. Susundin ko lang gusto mo. Magiging sunod-sunduran na ako sa iyo, demonyo! Aking ama! Mabuti at natuto ka, aking anak. Tinanggap mo na ako bilang iyong ama at magiging sunod-sunuran ka sa lahat ng naisin ko. Para lalo ako makapagsabog ng lagim, ibigay mo sa akin ang salapang. Masusunod ang kahilingan mo, Aris. Anak kita, kaya tama lamang na pamanahan kita ng aking kapangyarihan. Masusunod ang gusto mo. Heto ang salapang. Ngayon, Aris, hawak mo na ang makapangyarihang salapang na nagmula sa impyerno. Magsabog ka na ng lagim. Patunayan mo na ang iyong pagiging Diablo. Pumatay ka na, anak. Pumatay ka ng pumatay. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano pang hinihintay mo, Aris? Humayo ka na, aking anak. Kumilos ka na bilang isang alagad ng impyerno. Oo, demonyo. Susundin kita, aking ama. Gamitin mo na ang makapangyarihang salapang upang magsabog ka ng lagim. Patutunayan ko ang aking pagiging kampo ng impyerno. Papatay na ako. Gagamitin ko ng bagsik ng kapangyarihan ng salapang para magsabog ng lagim. Ngayon din, Aris,
bakit sa akin mo itinutok ang salapang? Ikaw, demonyo. Ikaw ang magiging biktima ng bagsik ng kapangyarihan nito. Wag, Aris. Sariling salapang mong tatapos sa pagsasabog mo ng lagim! Hangal ka, Aris. Pinansin mo ako. Mapapatay mo ako. Ngunit bago tuluyang palusaw ang buong katawan ko, pasisiritin ko sa aking mga mata ang ipayong pagsik ng aking kapangyarihan para kapatay ka! Tita Nati, totoo po palang nabalitaan ko. Patay na si Aris. Kaya naparito kayo sa simbahan. Oo, Riz. Ayon sa ilang nakasaksi, napatay ni Aris ang demonyo. Pero bago tuluyang nalusaw ang buong katawan ng kampo ng dilim, napatay rin niya ang anak ko. Tininig po ng Diyos ang dasal natin. Sa awa at tulong ng Panginoon, nagwakas na ang pagsasabog ng lagim ng demonyo. Pero bago po nawala ang kampo ng dilim, naging biktima niya rin si Aris. Dakila ang anak ko. Banal. Isinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay para sa kaligtasan ng marami. Kaya natitiyak ko, hindi sa impyerno, sa langit mapupunta ang kaluluwa ng aking anak. Nasisiguro ko rin po yan, Tita Nati. Dahil sa kabutihan at kabanalan ni Aris, karapat-dapat lamang siyang mapunta sa langit. Karapat-dapat lamang siyang maging santo, kahit ituring pa siya ng iba na isang santong demonyo. May taong tumalikod sa kasalanan at nagpakabanal, kaya naging santo. Katakataka kayang maging santo ang isang banal na demonyo. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatawag Santong Demonyo. Sa isa na naman Gabi ng Lagim. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, at Jeneline de la Cruz. Naglaban ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyan. Isinulat ni Ori Aquino at sa direksyon
Leonel Benjamin. Gabi ng lagim.